Paano kung isang umaga, paggising mo, iisa na ulit ang South at North Korea? Noong 1945, matapos ang World War II, hinati ang Korea, ang North napunta sa kontrol ng Soviet Union at ang South sa United States. Noong 1948, tuluyan silang naging dalawang magkaibang estado, ang Democratic People's Republic of Korea sa North at ang Republic of Korea sa South. Para silang kambal na pinaghiwalay ng tadhana at nagkaroon ng magkaibang buhay. Ang South Korea, isang demokratikong bansa na naging tech at economic powerhouse, tahanan ng mga global brands at isa sa pinakamalalakas na ekonomiya sa Asia. Ang North Korea naman ay nanatiling saradong estado, pinamumunuan ng iisang pamilya mula pa noong 1948 na may sentralisadong kontrol sa politika, impormasyon at ekonomiya. Kaya isipin mo na lang ngayon, paano kung muling pagsasamahin ng isa sa pinakamayamang ekonomiya sa Asia at isang bansang hirap sa infrastruktura at ekonomiya? Paano magko-collide ang dalawang henerasyong hinubog ng magkaibang sistema, edukasyon, propaganda at antas ng kalayaan? Happy ending na nga ba ang unity? O baka naman, isa na naman tong panibagong gulo? Pero bago ang lahat, paano nga ba mangyayari ang reunion ng North at South Korea? Posible ba talaga? Hindi ito simpleng magbabati lang sila. Mahigit 80 years silang magkaiba ng sistema. Magkaiba ang batas, ekonomiya at paraan ng pamumuno. Kaya ayon sa mga eksperto, iilan lang ang paraan kung paano ito posibleng mangyari. Una, pwedeng biglang gumuho ang sistema ng North Korea. Halimbawa, kung biglang mawala si Kim Jong-un, magkakaroon ng power struggle sa loob ng North Korea. Kapag nagkagulo ang pamumuno, maaaring pumasok ang bagong liderato na mas bukas sa pagbabago, mag-reform ng ekonomiya at makipag-usap sa South para sa unification. Pangalawa, pwede itong mangyari sa mas tahimik at planadong paraan. Kung unti-unting magbago ang direksyon ng pamumuno sa North Korea, maaari nilang simulan ang pagbubukas ng ekonomiya, payagan ng mas maraming negosyo, bawasan ng mahigpit na kontrol ng gobyerno, at makipag-ugnayan ng mas madalas sa South Korea. Sa paglipas ng panahon, ang mas malapit na kooperasyon na ito ay pwedeng humantong sa isang formal at mapayapang pagsasama ng dalawang bansa. Pero may mas delikadong posibilidad din. Kapag tuluyang lumala ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea, pwedeng sumiklab ang digmaan. At kapag natalo o bumagsak ang pamahalaan ng North pagkatapos ng labanan, maaaring mawala ang kontrol nila sa buong peninsula at ang South Korea ang mamuno sa isang nagkakaisang Korea. Sa lahat ng senaryong ito, ang pinakamalapit sa posibilidad ng reunion ay ang biglaang pagbabago mula mismo sa loob ng North Korea. Isang hindi inaasahang paglipat o pagkawala ng kapangyarihan na magbubukas ng pinto para sa bagong liderato, reforma at mas seryosong usapan tungkol sa pagsasama ng dalawang Korea. Kaya ipagpalagay natin, isang araw, wala na si Kim Jong-un at wala ring malinaw na papalit mula sa kanyang pamilya. Nagkaroon ng agawan sa kapangyarihan at nagsimulang magbago ang direksyon ng North Korea. Sa sandaling iyon, paano magbabago ang mundo ng Korea? Sa North Korea, maraming tao ang malamang makakaramdam ng pagkagulat at pagkalito. Hindi nga naman madali na sa loob ng ilang dekadang kinokontrol ng estado ang TV, radyo, internet, lumaki ang karamihan na iisa lang ang naririnig na kwento tungkol sa mundo. Kaya kung biglang mawawala ang sistemang iyon, posibleng takot, duda at tanong ang kanilang unang maramdaman. Ano na ang mangyayari sa atin? Sa South Korea naman, iba ang eksena. Para sa iba, ito na ang sandaling hinihintay ng kasaysayan. Isang pagkakataon para magkaisa ng muli ang dalawang Korea. Pero hindi lahat excited. Sa mga survey sa South Korea, makikita na hati ang opinyon ng mga tao. Mga 4 hanggang 6 sa bawat 10 tao ang nagsasabing gusto o kailangan ang unification. Pero may mga 3 sa bawat 10 tao naman ang nagsasabing ayaw nila o hindi sila pabor dito. Ibig sabihin, hindi ito desisyon na suportado ng lahat. Bakit may pag-aalinlangan? Dahil posible na sobrang laki ng gagastusin para maiahon ang ekonomiya ng North Korea. Malaking pondo mula sa buwis ng mga mamamayan sa South Korea ang kakailanganin para ayusin ang kalsada, kuryente, ospital, paaralan at para pagsamahin ang dalawang magkaibang sistema ng batas at gobyerno. May concern din sa seguridad
at sa posibleng tensyon sa lipunan. Dahil mahigit 80 taon na magkaiba ang buhay, kultura at karanasan ng mga tao sa North at South. Ang pinakamasisiyahan sa pangyayaring ito ay ang mga pamilyang nagkahiwalay mula pa noong Korean War. Sa loob ng 8 dekada, marami sa kanila ang hindi na muling nagkita. Kung biglang magbukas ang border, posible ang mga reunion na punong-puno ng iyakan at iyakapan. Pagdating sa politika, magkaiba ang sistema ng dalawang Korea. Sa South Korea, may halalan, may presidente na pinipili ng tao at may National Assembly na gumagawa ng batas. Isang demokratikong bansa kung saan may iba't ibang political parties. Sa North Korea, may election din sa papel, ngunit sa bawat distrito, iisang kandidato lamang ang nakalagay sa balota at ito ay aprobado ng ruling leadership. Kaya kahit bumoto ang mga tao, hindi ito may tuturing na tunay na kompetisyon. Kaya kung magkakaroon ng mapayapang unification, hindi pwedeng basta pagsamahin ng dalawang sistema. Sa mas realistic scenario, kailangang buwagin o baguhin ng husto ang kasalukuyang istruktura ng pamahalaan sa North Korea. At malamang, ang legal system at konstitusyon ng South Korea ang magiging base o pundasyon ng bagong iisang bansa. Isipin mo ito. Sa gitna ng Korean Peninsula, may isang mahabang piraso ng lupa na umaabot ng halos 248 na kilometro, katumbas ng halos 4 na oras na tuloy-tuloy na biyahe sa highway. Ang strip na ito ang naghihiwalay sa North at South Korea. Ito ang tinatawag na Korean Demilitarized Zone o mas kilala bilang DMZ. Sa pangalan, parang demilitarized o walang militar. Pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamahigpit na binabantayang border sa mundo. Tinawag itong demilitarized zone dahil ayon sa kasunduan ng Armistice noong 1953, bawal maglagay ng mabibigat na armas at malaking military forces sa loob ng mismong zone. Pero sa magkabilang gilid nito, nakapwesto pa rin ang libu-libong sundalo at kagamitan ng militar. Sa loob at paligid ng DMZ, tinatayang may humigit kumulang 2 milyong landmines na nakabaon sa lupa. Ang mga minang ito ay inilagay noong Korean War para pigilan ang paglusob ng magkabilang panig. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi natatanggal. Kaya kung sakaling magkaroon ng unification, hindi ibig sabihin na pwede agad maglakad ang mga tao mula north papuntang south. Kapag basta na lang binuksan ang lugar ng hindi nalilinis, posibleng sumabog ang mina. Ang pagtanggal ng mga landmine ay sobrang delikado. Kailangan itong gawin ng trained experts gamit ng mga specialized equipment at robot. Kahit may lumang records kung saan inilagay ang mga mina, hindi ito 100% sigurado dahil may mga mina na gumalaw dahil sa baha o paglipas ng panahon. Posibleng abutin ito ng maraming taon at may risk pa rin ng aksidente habang nililinis ang lugar. Ang mas realistic na mangyari ay ang unti-unting pagbubukas ng ilang safe corridors o ligtas na daanan para sa tao at sasakyan habang patuloy ang mas malawak na demining. Isa nga ang reunion sa importanteng magaganap sa pagsasamang muli ng North at South Korea. Isipin mo na lang, may lola sa South Korea na 10 years old pa lang nang huling makita ang kuya niya sa North noong panahon ng Korean War. Ngayon, senior citizen na siya. 8 dekada na silang hindi nagkikita. Noon, may mga family reunion na inaayos ang North at South Korea para sa mga pamilyang nagkahiwalay noong digmaan. Pero bihira ito at mahigpit ang rules. Ilang araw lang silang pwedeng magkita at konti lang ang napipili na makasali. Karaniwan sa isang lugar lang ginagawa ang reunion. Tulad ng resort sa Mount Kumgang. Mayroon silang mga bantay at may malinaw na oras kung kailan sila pwedeng mag-usap, kumain at maghiwalay ulit. Kaya ang nagkakaisang Korea ang magpapahaba sa reunion na ito. Pero hindi ibig sabihin na bigla na lang pwedeng tumawid kahit sino anumang oras nang walang proseso. Base sa karanasan ng nakaraang inter-Korean exchanges at sa ibang bansang dati ring nahati, karaniwan pa ring may registration, ID checks at mga dokumentong kailangang ayusin bago makatawid. May proseso at mga patakaran pa ring susundin para siguradong maayos, ligtas at organisado ang pagpunta at pag-uwi ng mga tao. Ngayon, sa usapang pera, may bad news at good news. Ang South Korea ay isa sa malalaking ekonomiya sa mundo. Sa mga nakaraang taon, nasa around 1.9 trillion US dollars ang laki ng ekonomiya nito.
Ibig sabihin, advanced at industrialized na bansa ito. May malalaking kumpanya, tech industries, at malakas na export sa ibang bansa. Ang North Korea, napakaliit kumpara rito. Base sa estimates ng Bank of Korea, ang buong ekonomiya nito ay katumbas lang ng nasa humigit kumulang 26 hanggang 28 billion US dollars nitong mga nakaraang taon. Ang good news, may mga ulat na may malalaking mineral resources ang North Korea tulad ng coal, iron ore, at iba pang minerals. May estimates na nagsasabing pwedeng umabot sa trillions of dollars ang theoretical value nito. Pero hindi naman ibig sabihin na pera agad iyon. Kailangan pa ng maayos na kalsada, kuryente, technology, at investors bago talaga mapakinabangan ang mga yamang ito. May mga pag-aaral kabilang ang isang economic report ng Goldman Sachs na nagsasabing kung magiging maayos at mapayapa ang unification, posible na sa loob ng ilang dekada ay lumaki ang ekonomiya ng nagkakaisang Korea at makalapit sa laki ng ilang G7 countries gaya ng France, Germany at Japan. Pero ang bad news, kailangang gumastos ng napakalaki ang United Korea sa simula. Kailangan ayusin ang infrastruktura sa North, ang mga kalsada, tren, ospital at mga paaralan. Halimbawa, sa Germany matapos ang reunification noong 1990, gumamit sila ng special taxes at long-term funds na umabot sa mahigit 1 to 2 trillion euros ang kabuuang gastos sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, sa iisang Korea, hindi ito isang murang reunion. Isa itong napakalaking financial commitment na tatagal ng mahabang panahon. Sa unification, isa sa pinakamahirap na problema ang tao mismo. 8 dekada na magkaiba ang buhay sa North at South Korea. Magkaiba ang kita ng tao, kalidad ng edukasyon, paraan ng pag-iisip tungkol sa gobyerno at lifestyle. Makikita ito sa karanasan ng mga North Korean defectors na lumipat sa South. Marami sa kanila ang nahihirapan mag-adjust, lalo na sa trabaho, sa bilis ng modernong buhay, at minsan nakakaranas pa ng discrimination at mental health struggles. Kung mahirap na ito para sa libu-libong tao, isipin mo kung milyon-milyon ang kailangang mag-adjust. Kakailanganin ng malaking investment sa education, job training, counseling, at development ng mga rehiyon sa dating North para hindi sila maiwan. Mas madaling mag-adapt ang mas batang henerasyon dahil mas mabilis silang matuto ng bagong teknolohiya at sistema. Pero ang mas matatandang henerasyon, mas malaki ang adjustment na haharapin nila, gaya ng paghanap ng trabaho sa isang competitive market. Isa pang sensitibong issue ay ang lupa at ari-arian sa North. Sa kasalukuyan kasi, karamihan ng lupa sa North Korea ay pag-aari ng gobyerno, hindi ng pribadong individual. Kaya kung magkakaroon ng unification at papasok ang private ownership system, kailangan ng malinaw at patas na rules para hindi basta mapasakamay ng mas mayayamang negosyante mula sa South ang lupa at mga ari-arian habang nag-a-adjust pa lang ang mga lokal na tao. Ngayon, pagdating sa military, maiisip mo ba kung gaano karaming sundalo ang magsasama-sama sa pinag-isang Korea? Ang North Korea ay may tinatayang 1.1 hanggang 1.3 milyong active soldiers. Ang South Korea naman ay may humigit kumulang 500,000 hanggang 600,000 active troops. Kasama pa ang milyon-milyong reservists ng magkabilang panig. Kung pag-iisahin sila, sa simula pa lang, magkakaroon ng United Korea ng isa sa pinakamalalaking military forces sa mundo base sa dami ng sundalo. Mas lalaki ang papel ng bagong Korea sa seguridad ng East Asia. Mas magiging seryoso ang pagtingin dito ng mga bansang tulad ng China, Japan at United States. Lalakas ang deterrence power nito. Ibig sabihin, mas mahihirapan ng ibang bansa na basta-basta itong hamunin sa oras ng tensyon. Pero dahil sobrang mahal magpanatili ng napakaraming tropa, ang pinakaposibleng mangyari ay unti-unting pagbawas ng bilang ng sundalo at pag-modernize ng kagamitan. Mas advanced ang military technology ng South Korea, kaya malamang iyon ang magiging base ng Unified Armed Forces. Kapag naging iisang bansa ang Korea, hindi lang ito problema ng North at South. Maaapektuhan din ng dalawang higanteng bansa, ang United States at China. Sa kasalukuyan, may formal na mutual defense treaty ang South Korea at United States. May libu-libong US troops na nakabase sa South Korea bilang bahagi ng kasunduang ito. Kung ang unification ay mangyari sa ilalim ng sistemang nakabase sa South Korea, malamang na manatili ang alliance na iyon. Sa ngayon,
may North Korea pa sa pagitan ng China at ng South Korea na may US troops. Kumbaga, may space sa gitna ng dalawang alyansang magkaribal, ang China at ang US-led alliance. Pero kapag nawala ang North bilang hiwalay na estado, magiging magkatabi na ang China at isang mas malakas at modernong Korea na may military ties sa United States. Para sa China, ang paglapit ng US allied forces sa border nito ay isang seryosong strategic concern. Kaya kung magkakaroon man ng One Korea, maaaring tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Maaaring gumamit ang China ng mas maraming pag-uusap at economic pressure para protektahan ang interes nito. Halimbawa, pwede nitong gamitin ang trade at negosyo bilang paraan para maimpluwensyahan ang desisyon ng bagong Korea. May posibilidad din na gustuhin ng China na maging neutral ang unified Korea, hindi masyadong kakampi sa US o sa China. At posible ring tanggapin nito ang isang Korea na may alliance pa rin sa US, basta malinaw na hindi lalawak ang US military presence malapit sa border ng China. Walang inaasahang agarang malaking gera, pero sa oras na maging iisa ang Korea, bawat desisyon at bawat galaw nito ay masusing babantayan ng mga karatig bansa at malalaking kapangyarihan sa rehiyon. Sa ngayon, ang iisang Korea ay nananatiling pangarap. Ang kasalukuyang sistema sa North Korea ay hindi lang nakasalalay sa isang tao. Kahit si Kim Jong-un ay may pamilya at posibleng tagapagmana, at ang ruling structure ng bansa ay matagal nang nakaayos para magpatuloy ang kapangyarihan. Pero hindi ibig sabihin nito na imposible ang pagbabago. Ipinakita na ang kasaysayan na may mga bansang matagal na nahati tulad ng East Germany at West Germany na muling nagsama noong 1990 at naging iisang Germany muli. Kung mangyari man ang unification, hindi ito simpleng reunion. Mangangailangan ito ng napakalaking adjustment sa ekonomiya, militar, gobyerno at higit sa lahat sa mga tao mismo. Isang hamon na sa ngayon ay teorya pa lamang at pinag-aaralan ng mga eksperto. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.